Good morning, Doc. I-represent ko lang po yung video ko na ginawa ko sa kung ano po yung napili kong AI, tsaka po yung about po dun sa code, kung explain ko po din po kung ano yung nando sa loob. So, ito po. So, ito po yung code. So, ayan. I-run po natin siya. So, ayan. So, after you choose A, enter your name. May pangalan ko. Ayan. Nakikita niyo naman po. Hello, Trix and Vera. Good day. So, yung main na po is yan. Conditional statement, low waste, construct, single array, account, at saka exit. So, ito yung choice is B. Ayan. Enter math grade po is 98. English naman pong grade is 89. So, science 88. So, ayan. Grade average 91. Remarks passed. So, ayan. Enter your choose C. Ayan. So, ayan. Yung surname natin is yung Tribex. Okay. So, password. Call it is. So, ayan. Tatlong beses po natin siyang ilalagay natin ng Tribex at colleges ang password. Hello. So, ito pangatlo na siya. Hindi. So, ayan. Enter yung, E. Enter your choose is letter D muna. E. X. So, ayan. Makikita niyo naman po siya. Ayan. So, eto na ang ating. So, ano po, is yung code po is this Java program is a Mino-driven program na gumagamit ng iba't ibang basic concepts sa Java. Tulad ng input and output, conditional statements, and looping arrays at a switch case. Sa simula ng program ay gumamit ng scanner para makakuha ng input mula sa user. Pagkatapos nito ay may lalabas na main menu kung saan pwedeng pumili ng user ng iba't ibang options mula sa A hanggang X. Ang do while loop naman ang dahilan kung bakit paulit-ulit na lumalabas ang menu hanggat hindi pinipili ng user ang option na X. Para ma-exit, gumamit din ng switch case para malaman kung anong operation ang gagawin based na napili character ng user. Ayan. So, ito sa slide printout is A, yung sa case A naman ba is pinakita ng simple input and output kung saan hihingi ng pangalan ng user. Gamit ang next line. Ayan, open parenthesis. So, ayan. At pagkatapos ay binabati siya ng gamit ang system out print in. Ayan. Ayan. Okay, parenthesis. So, sa case B naman po is yung gumamit ng conditional statement para kumuha ng tatlong grade sa math. English at science. Tapos, kinukompute ang average kapag ang average ay 75 pataas, lalabas ang pass. At kung mas mababa naman ay fails. So, ipinakita nito kung ito, ayan. Ayan, pinapakita nito ayan, kung paano gamitin ang if else statement sa Java. So, eto naman po kasi sa case C naman po, pinakita ang loop-based construct gamit ang while loop. May nakaset na lamang ang username at password na Trimex. So, ayan. So, tatlong beses. Ayan. So, Trimex at colleges. At bibigyan lamang ng user ng tatlong items para makapag-login. So, ayan, tatlo. So, kapag tamang input, lalabas ang access granted. Ayan. Kapag mali naman is yung access denied. Just, ayan.
is denied. Kung umabot ng 3 maling attempts, lalabas ang intruder alert. Intruder alert. Ayan. Sa case din naman po is yung sa gumamit ng single array. So, kung saan may array na may laman ng numbers 10, 20, 30, 40, 50, at ipinakita ang bawat element gamit ang for loop. Ayan. Sa case E naman po is, ayan, simpleng impormasyon lamang pinakita tungkol sa gumawa ng program. Sa kabuuan ng program ay ito ay magandang example ng paggamit ng iba't ibang fundamental concept and Java programming at sa iisang application. So, ayan. So, yun lang po. Thank you. AI agent use. The AI agent na ginamit ko ay ang ChatGPT ng OpenAI. So, pinili ko ito dahil mabilis itong makatulong sa paggawa ng Java program, lalo na sa pagbuo ng tamang syntax, pag-aayos ng errors, at pagbibigay ng malinaw na examples para sa input and output, conditional statements, looping construct, at single array. Nakatulong din ang AI agents sa pagpapadali ng pag-intindi sa coding process. So, dahil nagbigay ito ng step-by-step explanation at organized na structure ng program. Bukod dito, napili ko ang ChatGPT dahil user-friendly ito at kaya magbigay ng accurate at mabilis na sagot na malaking tulong para sa student na mag-aaral ng programming. Ginamit ko ang AI agent ay ang OpenAI ChatGPT dahil malaki ang maitulong sa paggawa ng Java program dahil napili ko ang AI agent na ito dahil mabilis ito makapagbigay ng tamang syntax, examples, codes, code, at malinaw explanation tungkol sa iba't ibang programming concept tulad ng input and output, conditional statements, looping structs, and arrays. So, nakatulong din ito sa pag-debug ng errors at pag-improve ng program structure. Kaya mas mapadali ang paggawa ng activities of projects. Bukod dito, beginner-friendly ang explanations ng ChatGPT. Kaya madaling naiintindihan kahit mga estudyante yung nagsisimula pa lang sa programming. The AI agent that and I use to develop in this Java program is a ChatGPT by OpenAI. I chose an AI agent because it helps in generating codes quickly and accurate, especially for beginner programmer. Activities such as input and output, conditional statement, looping, struct, and arrays. Madali itong gamitin dahil nakapagbigay ito ng step-by-step explanations, samples, outputs that are easy to understand. Nakatulong ang AI agent sa pag-correct ng syntax, errors, at pag-organize ng program flow para maging maayos ang structure ng code. Bukod dito, nakatipid din ito ng oras dahil mabilis ito magbigay ng solution and programming ideas. Kaya kaya ko napili ang ChatGPT dahil sa user-friendly ito, reliable sa coding task at malaking tulong sa pag-aaral ng Java programming.